Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence. Ako po, kung akala natin lahat ng mga Tulfo brothers ay same lang ng wavelength, same lang yung pag-iisip, naku, ibahin nyo si Ben Tulfo. Si Ben Tulfo. Hindi si Ben ha, si Ben Tulfo. Inupakan niya ang kayang tatlong kapatid. Oo, ito yung totoong matapang, 'di ba? Sina Erwin, Rafi, Montulfo, inupakan niya at meron pa siyang pa-blind item. Naku, alam niya ba kabibig? Mga baho ni Erwin Tulfo, nilantad na. Isa-isa nang binalikan ng mga netizen ang mga bahong tinatago ni Erwin Tulfo. Kasi hindi nagustuhan ng mga netizen ang statement ni Erwin Tulfo kagabi na interview siya nga di umano kung ang Senate Blue Ribbon Committee ni Marcoleta ay maghihiring pa ulit, nako, pati Senator Alan Peter Cayetano kayang bibit-bitin, uh, patatalsikin, kwekwelyuhin, papalayasin, at ipakukulong. Grabe ha. Yung word na kwekwelyuhin, papalayasin sa Senado, tama ba yon? So, ang mga tao hindi nagustuhan ang statement ni Erwin Tulfo. Parang, yes, ramdam namin nagalit ka, pero be professional kasi trabaho naman ang pinag-uusapan. Huwag namang parang manakit, galit kasi manakit. Hala ka, bebek. Kaya, parang hindi gusto ni Ben Tulfo ang mga statement ng kanyang mga kapatid. Ito kabibigay, i-share ko sa inyo, nakita ko lang ito na pinag-uusapan ng maraming netizen ngayon at nako, kinukumpara na. Ito kabibig, oh. Ito ha. May pa-blind item si si Ben. Hanapin natin si Ben Bitag Tulfo. Oy, merong meron naman akong Facebook fan page sa kanya. Ito kabibig, hanapin natin Ben Bitag Tulfo. Diba? Ito oh. Ito. Huwag isumbong ang mga Tulfo sa Tulfo. Ipabitag nyo. Mali, baluktot, asiwa, wala sa tama, ipabitag nyo. O, ito naman ang statement ni Ben Bitag Tulfo. Mga bossing, I am declaring publicly, unfiltered and real talk about why I posted this. Sa mga alpha male ng mga magkakapatid na Tulfo, ako si Ben Bitag, yung lone wolf na matagal na nila Mon, Rafi at Erwin na itiniwalag. Oh, so there's a clash pala ng magkapatid na ito. Hindi ako ligtas sa mga bagay na mga gawain nila. Nakikiusap po ako mga bossing. Ibahin nyo naman ako si Ben. Ihiwalayin nyo ako sa mga gawain nila. Masakit, malungkot, man sabihin pero totoo. Naiintindihan ko sila. Noon pa man, almost 25 years na, iba ako sa kanila. Na sa kasanayan ko na ang mabuhay ng hubot-hubad na kalagayan ito. Di po kami pare-pareho ng prinsipyo, paniniwala, pananaw at pananampalataya. Nirespeto ko po ang mga LGBTQ community at sektor ng kababaihan. Hindi ako pa kapareho nung matandang Tulfo na si Ramon. Ooh. Nagkakalat si Ramon sa media ngayon. Bastos ang kanyang paggamit ng masatang bakla sa kanyang post patungkol sa isang senador. O, tinan nyo, wala po akong kinakampihan sa kanila. Ako si Ben Bitag na po ang hihingi sa inyo ng pag-unawa sa mga kamalian niya at maaari pang mga susunod pa. Maingat po ako sa aking pananalita, pagturing at galang sa sektor tulad ng aking mga nabanggit. Kasama po sila sa advokasya ng Bitag. Hindi ko kontrolado ang pag-iisip ng dalawang kapatid ko na senador. Wala po akong pakialam sa mga tungkulin nila. Subalit, pag may nakita akong sa ginagampanan lang tungkulin, pang-aabuso, kalokohan, kapabayaan, hindi po sila ligtas sa ginagampanan kong tungkulin bilang isang advocate. Uulitin ko, huwag niyong isumbong ang mga Tulfo sa Tulfo. Ipabitag niyo. Uy, grabe. Parang pinapalakpakan ng maraming netizen itong very transparent
ni Ben Bitag Tulfo. Na talagang kung nagkasala ang magkapatid na Tulfo, si Mon Tulfo niya, binitag niya, oh, 'di ba? Inupakan niya, 'di ba kabibig? Oh, ito pa ha, may mga pa-blind item si Ben Bitag Tulfo. Hanapin natin mga pa-blind item niya. Ito oh. Ito. Meron ba kayong ganito sa pamilya? Nagmamagaling, nagmamarunong, lalaking marites, chismosong kuyang, in denial syndrome, tumatandang paurong, mga matalik niya mga kaibigan noon, kontra mortal niya ngayon. Lahat ng kanyang dinedikitan, giba, para siyang anay. Kilala niyo siya? Sino kaya itong mga pa-blind item ni Ben Bitag Tulfo mga kabibig? Parang iba na ito parinigan. Anong nangyari kabibig? Naku po, iba na ang takbo ng media ngayon. Parinigan, pa-blind item, bantaan, kukwilyuhan, patatarsikin, papalayasin, grabe ang mga statement. Oy, parang, well, Ben Tulfo is very, how do you call that one? Ano siya may respeto siya. Pero tumitira siya ng mga taong dapat tirahin na mga salita niya na dapat exclusive at explosive, pero meron siyang tatawag na marespetong tao. The way how he able to speak, to give his statement regarding sa nangyari sa mga kapatid niya ngayon, parang sabi nga mga advokasya niya, na respeto niya mga LGBTQ+, at kung ano pa man, kaya siya ang humingi ng patawad sa mga nasaktan ng kanyang Tulfo brothers. Nako, buti pa si Ben Bitag Tulfo, marunong humingi ng patawad. Ay eto na kabibig, mawiwindang ka talaga. Sa, alam niyo na mga kapatid natin ay hindi nagustuhan ang Stephen Tulfo, meron akong nakitang video mga kabibig na kung saan binalikan ng mga netizen itong, ewan ko kung how do you able to categorize this, pero mga baho ni Erwin Tulfo. Hala, grabe. Naku, mahirap yan pag halong katunay ng mga sabi ng iba, nako, kung ganun-ganun nyo ang mga Tulfo, baka pagising natin si Tulfo, either Erwin or Rafi, tatakbong presidente. Uy! In their dreams. Parang sira na ang pangalan nila. Ewan ko ba kung bakit gusto sila ng mga tao? Kasi, marunong silang, magbigay ng solusyon sa mga away mag-asawa. Hindi naman, importante ba yun? Parang entertainment lang yun na. Diba? So ito kabibig meron akong nakitang video. Ano kaya ang statement nito ni Erwin Tulfo? Ito na, makulay na buhay. And I would like to read, subject official declared that he has 10 children from several women. Oh. I suppose you had a very colorful love life secretary. And there were 4 women who are the mothers of your children. Are you still in good terms with the mothers? We're separated, Your Honor, Mr. Chair. Yes, we're in good terms. We're in talking terms, and including all my children. Some of them. This was an interview. I think parang may investigasyon yata to, or I don't know. Parang secretary pa si Erwin Tulfo dito sa DSW. In the United States, and some are here, Your Honor, Mr. Chair. Secretary, considering that in your line of work, the moment you're the secretary of DSWD, and I suppose you'll be meeting a lot of women in your line of work, hindi po ba magiging sagabal sa trabaho mo yun na marami kang makikilalang babae? Natawa It happened, Mr. Chair, Your Honor, when I was younger, when I was in the media. And as you grow old, you notice that you start to look differently in life, your perspective, Your Honor, Mr. Chair. When we are young, sir, we make mistakes.
I mean, Ang galing mag-ano. but I'm not ashamed Explain. to say that I made mistakes. And from that English, mistake, English. you have to make Tagalog corrections ka and sana doon. adjust. Interview And, niya para pagpap. and you have to bring it all the way until you grow old. Mr. Miss Chair, Your Universe Honor. ang I sagot. manifest my full Oo. support to the Secretary. Although this is his first appointment as a government official, but I know very well that since he embarked on his program, he has been working for the several constituents in our country, and I believe that he will be an asset to the government considering his experience in public servant. I give my Kasi talaga siya. Ito ang komento ng ating mga netizen. Tip, just the tip. Mukhang kagalang-galang dyan kahit hindi naman. And you bend the law, Mr. Chair. Provost in action. Nahalungkat sa baol, nilulabas siya. Tingnan mo kabibig, DSW talaga. Apparently, go DJ, play the music. Dua Lipa, don't start now. Yumayabang pa lalo. Kaya pala dina-appoint sa DSWC. Parang lumala si lalong Madam Lol. Ito mga kabibig, What about his citizenship? Pakitanong lang din po dyan. Yun mga kabibig, ha? Mga baho ni Tulo po na pag-usapan tuloy. Yung tungkol sa kayang citizenship na pag-usapan tuloy. 'Di ba? Pero ako parang mas na-intriga ako kay Ben Bitag Tulfo. Talagang sabi niya, kung merong mang gagawin na hindi maganda, itong dalawa kong kapatid na senador, ibibitag ko talaga yan. Ibitag talaga niya. Ibibitag niya talaga. At wala siyang pakialam kung, well, in fairness, ito kabibig ha, may nakita akong post. Hinalukat na talaga yung mga ng mga netizen, ang mga baho ni Tulfo. Ito kabibig, Ito pala yung, 2025 DPW. Chika mini to mga kabibig. Party list ako, hindi naman binibigyan ng infrastructure project ang party list, sabi ni Erwin Bendalo. Pero number 2 ang ACT-CIS, 7.03 billion. Hala ka. Pangatlong ako, Bicol party list ni Zaldico, 6.81 billion. Pangalawa, ang tingog, pang-una pala ang tingog party list na 8.72 billion. Wow! Pero sabi ni Tulfo na hindi daw sila nakakuha ng ng budget for the infrastructure kasi sila party list. Nako po. Tama ba talaga? Ang gulo-gulo na. Sa palagay ng kabibig? Parang lahat ng mga sinasabi ni Tulfo parang kabaliktaran. Kabaliktaran kabibig. Nasaan bang video niyon? Parang interview ni Attorney Trixie yata. Ito. Share ko sa inyo ha. Baka sabihin niyo namang, kabibig, gawa-gawa ka ng news. Hindi. Talagang sinabi ni Tulfo na party list man kami, hindi kami mabigyan ng mga infrastructure projects. Ito kabibig. Ganyo ha. Ito yung sinabi ni Tulfo. Senator Erwin, nagbago na ba expectation nyo sa tingin nyo sa Senate and its trabaho? Kasi nung hindi pa kayo Senate, siyempre ang ganda ng tingin nyo, makikita nyo, makakatulog kayo sa bahay. Pero ngayon, nagbago na ba? Ano ang realization nyo, at least as of this time? Hindi lang po sa Senate, sa Congress. I was so House, shocked being a journalist, broadcaster. Think about lakad ng lakad itong mga congressman na ito. Imbis na umupo sa upuan, nagbubulungan pa. Sabi ng isang congressman, nag-aanap ka, tinatanong ko, mayroon ka bang budget yan para sa mga tulay? Bigay mo sa akin, bayaran kita ng 20%. Ay, totoo Sabi ko, pala. yun pala yun. So lakad na lakad sila, nag-i-inter sa Kongmel, baka meron ka dyan, bigbiling ko yung budget mo, bigay ko ng 20%. Sige, totoo ang maleta. Assignment of credit. Exactly, may mga gano'n eh. Attorney Trixie, ay Congressman Trixie, baka meron ka dyan. Bayaran kita ng 50, tapos pataasan pa. Kung na rin ako, Congressman, nilapitan kita. Ang offer ko, 10. Sabihin mo, si Congressman Barry, pero ako 15. Narinig ngayon ni Congressman Trixie. Ako, 20. Congressman Mel. So, pataasan. How did you feel about this? You're a journalist. You used to report on these I things. was so, of course, it's disgusting. Nakakalungkot, di ba? Senator Erwin, nagbago. Disgusting daw, nakakalungkot. 'Di ba? Pero siya, tingnan yung kabibig, number 2 sila sa 2025 budget. Disgusting daw,
Nakakalungkot daw. Pero ito, number 2 ang AXI-IS ni Tulfo noon. 7.03 billion. Naku! Disgusting, nakakalungkot. Pero number 2, anong klaseng drama yan? Ipabitag natin to ni Ben Tulfo para ma-research niya kung totoo ba ito or hindi. Di ba, Kabibi? Huwag na tayong magpasanto-santa-santo dyan. Ben Bitag Tulfo. Check mo nga to kung tama ba ito. Kasi yung kapatid mo, todo denial, disgusting daw. Oo. Sabi niya, party list ako, hindi man ako nabigyan ng infrastructure project ang party list. Naku, Erwin Bendalo, sabi ni Nilo Ramelo. Pabibig, ano ang inyong reaction hinggil dito? Maniniwala pa ba kayo kay Bendalo? Sabi nila, ang tawag daw nila ni Erwin Tulfo kay Attorney Bendalo. Grabe naman yung Attorney Bendalo. Uy! Ay! Naguguluhan na ako sa Bendalo na yan. So, yun lang, kabibig ang ating Litis Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and Bendalo. Don't forget to like and subscribe the YouTube video na ito kasi wag mong ibendalo. Pero alam mo, napansin ko, hindi na todo nagbibigay ng statement. Parang iba na, hindi naman todo. Ito ito yung mga malakas magbigay ng mga pa-interview portion. Ping Lacson, Tito Soto, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo. Ito yung mga pabida-bida sa media, papa-interview. Pero pag sa loob ng Senado, tahimik sila. Kita nyo? Tahimik sila. Pagdebatihan, uupo lang sa tahimik sila. Kasi talo sila kay Marcoleta eh. Pero pag labas sa Senado, doon na lalabas ang pagiging chismoso nila. Chismoso talaga. Diba? Mahilig silang pa-interview. Oo. Mahilig sila sa limelight. Mahilig sila na makuha ang atensyon ng media, ng mga tao na pwede nilang mapaniwala. Pero ang mga tao, alam na ng mga tao. Yun lang kami, big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bendalo na ba kayo? Ako, Bitag Tulfo. Research mo na.